Financial literacy, sa financial literacy, nanyari pa man sa kanuna, paano tayo mag-save ng pera. Kasi hindi lang dapat pwede na labas lang ng pera. Kasi maganda yung epekto na kapag may pera ka, kailangan na may ipon ka rin. Kanabuso istitibon ko, balyutan o sa punta. Tapos kapag may mga emergency, agad ulaga, at least ikarunga o sakit suwata na nyata ng balalaguyan na, sa mga 5-6 kanan. Bangutang ka nung pagtandang. Tapos may pananan, at nato may kapagapangutang ka, may kadalay bamayad ka, nanyata bukulan, may kaarbang itong salikita. Katatapan sa guna, istidiga issue, na tempa ni arang nina, kaning panigalingat sa inutangan nina. Yung gano'n ang nangyayari kasi ang 5-6 na may interest kanina. So, mapasang ng galing kung bayaran na how much more yung interest nina ito. So, ang financial literacy natin, isa sa mga ituturo sa inyo is paano kayo makakapag-ipon. So, hindi naman siya necessarily na mas talaga pamaling ka ng 4K ng kanalangon ito na i-save ng ka. So, kuha ka mo sa kahit konting porsyento. So, mapasa din mang sweetie, wag muna pa FDS. Title is papaano pagpaplano sa pananalapi or yung savings. Langon ka nung mataw mag-save. Ataw ka langon ka nung mataw kung gamasto sa kuta. Mataw. Na mataw mo mag-save. Matapos sa kuta. So, sige. Sa pag-iipon para laging handa sa ganap ng buhay. Kasi yan yung ibig sabihin kapag kapag may tinago na may madudukot ka. Yun yung mga kasabihan. Meron tayong pang emergency fund. Ito talaga kasi usually di tagatawa hinigang gula sa buhay o sa pamilya may upamaning kaalan mga bersakit or kailangan ma-admit at least kahit makautang tayo na hindi ganun kalaki kasi meron tayong na-save. So, actually, sa akin talaga, simula nung nagkatrabaho ako, pinabubad sa liga ni sweldo ko. So, kailangan talaga sa sweldo ko, meron akong percentage na tinatago sa alkansya. Kasi just in case na maliit man yung sakot namin na adan gawa ko. Meron akong malamang sa malamang ako, problemahan ninyo yung tuition fee na sinasabi. Paano iba nga sa tanong ko sa mga waka. So, isa yun. Kung meron tayong na-save, may naipundar tayo na pera, hindi pagdagot-tagutan sa tigil ng mga matuwa, ay ibig sabihin na pwede tayo makapamatan ng notebook, kahit 2 or 3. At least, alam ba gumanang tanong ba? So, pangatlo, meron tayong saving goals. Ibig sabihin, kapag may saving goals tayo, nyalo ba ito pwede natin igawing business? Kung ano yung, kumbaga, hinganin ng matalutan, pwede natin may kamasaran sa kanin, na pwede natin gawing into business. Diba, guman sa capital ka sa mga sari-sari store. Kasi nga, lagi kong sinasabi na yung 4 piece ka na sa kanin deta sa sarigan. Kabunatan na ATM yun na every 2 months. Minsan na delay pa. So, kailangan talaga natin, no? Kung kapag may savings tayo, naiiwasan natin ang gano'n na mga pangyayari. Pang-negosyo. May mga 4-piece beneficiary kami na yung mga grants sa Pacoma sa Kanilan na bagumbala nila ng capital. So, okay lang yun. Pero, ang mahirap doon is, wag naman yung lagi-laging ginagawang sa bagumbala ng capital. Kasi sa grants tanong, wala man sidalusan na bagumbala ng capital. Yung grants is para sa mga wata tanong, abamangagi. Para sa kanila nila na. Tapos yung meron kayong rice subsidy, so pwede ibili ng bigas. Pero wag naman yung uman kaduan to makakubra na bamata sa 12 pieces sa lampay, 12 pieces sa baso, kasi bagsalin, kasi makaya may kadang bisita. Wag naman yung gano'n. So, kailangan na alam natin kung saan natin pinupunta yung mga grants na yon. So, number 5 is yung retirement fund. So, itong retirement fund talaga usually applicable na sa mga government employees. May basta nakita ko na ito paggalbag sa gobyerno, lalo na kung hindi naman tayo a permanent position na wala tayong retirement fund. Pero kung marunong kayong mag-save, alam niyo yung sa SSS. Sa SSS, apya ka naka-government employee, apya niyan ka paggalbag padadagang kapisan. Adan sa bamayadan sa kanilan, I think 300 na ngayon or 400 a month. So, pag umabot ka ng 10 years na nagbayad ka sa kanila at umabot ka ng 60 years old din,
na meron mga nakabulpad pension sa kasi every month taas kung kaagapwanan ka sa kanila. So, ganun si SSS. So, meron tayo dito, no? Paano ba tayo makakaipon? So, sinasabi dito, upamanin ka din 4,000 ang kaakita sa 1 month, pwede ka daw mag-save doon ng 167 pesos. So, ito siya, ito man, 167, nakuha lang dito siya sa, depende mo rin niya sa laka, kapake 50 pesos, atau ka 5, atau ka 10 pesos. Kasi habang pagbugat naman mo na, pagkadagal mo ni kutaan na, apya piso-piso. At least, adan ka umanan tao. So, kung meron kang gano'n na 167 pesos na emergency fund, ibandidak ng kalusa total akitan ka sa tolan na isusulat mo kung magkano ba ang gastos. Di ba yung mga OFW natin, kung may mga anak kayo na OFW, alam na alam nila ito kasi di pa makasweldo. So, OFW na ibang lista nila para kanino yung pera na makukuha niya. So, banto niya, hindi padalo na niya kung madakasal kanila na resibo. Dagit gilaya nila kasi hindi pa kapapapetsa sa Pilipinas. Para ibang gasto, iba masa, iba bagay sa walay. So nakakalimutan nilang mag-save na which is kung OFW ka, kahit hindi ka rin OFW, kailangan mo talagang mag-save. Kasi minsan na, yun talaga yung una nating tuba ipakasalba sa likitan mo. Mas makakasalba yun compare doon sa mga nagpa-5-6, yung pangutangan tanong. Kasi sabi na, wala nang utang na walang interes. Lang na tabadaan, nagwanan din sabi na. So, sinasabi dito na panatililing mababa ang gastusin. Kung kumikita ka lang ng 4,000 pesos a month, huwag kang gagastos ng 10,000. Nyaran mas lai, bang gastusin ng ka, kumita sa income ng ka. Namin pagdalo nila na huwag feeling rich. Dito lang mamaliling sa kawasa tanong. So, di din kagagaan to, na upaman yung kapatibon to, para ko talaga sa kanin sa ibang masa sa mga bagas. Lalo na ngayon, ang mahal-mahal na ng isang sako, labi 2 amigo din. So, di talagang kamana yung magpapasocial-social tanong pa talaga. Kailangan na yung mga notebook, mga mapyapan, mga mamahalin. Tapos sa meto, talagang limited lang yung pera natin. So, kailangan na matuto tayo maging resourceful na. So, number 4 is maging disiplinado sa pag-budget ng pera. Ito talaga, kung wala kang disiplina sa sarili, yung gastos ka lang ng gastos, labas ka lang ng labas ng pera, na dami. Tumupandalo nila, hindi makagawa sa amin kasi kakubong nalbag sa gobyerno. Paggawa ka kami kamatagal ka pa naggunong ka. Uy, ameka ka na kamatagal, ika pa naggunong ka, na di ka nagkawasa. Ameka niya ka mo talaga sa liga ni sweldo. Kasi pag may sweldo ka, lahat yan, lalabas lang yan. Iba masa sa mga pagkan, yaba sa panggastusan, may kapag-travel. Pero kapag businesswoman ka or business-minded ka, adang business na ka, paka-income ka talaga. Kasi lakai oras, wala kang gagastusin. Kung bandagang ka, iba masanan ka, baliganan ka, pero bandagangan ka sa kapadatawan, adekwanan, paka-untong ka. Daman basig bandagan siya, di balinin mo untungan. Lamang bandagan nga, banguntungan. So, ganun yun. So, kaya sinasabi nila na mas maganda, mas makagawa sa kunikang business. So, kung sa akin may papamilin, may kada mo talaga ibang business ko, magbi-business lang din ako. Kasi, sasakuha na luwa, gadulan kay pamilya rin ka. May kabagal-bagal kasi, gahati kay oras lang ka. Madaka niligal ba. So, activity. Ano mga isa siya? Daluno sa langing, ininyabas sa kanin. Pangangailangan ba inyabas sa kanin atau ka once mo? Inipit dalo once. Ano sinasabi na once? Huwag ka na bunggid na si tita. Apya dasalag ka na mauyari ka. Okay lang sa'yo. Sige, dito, damit at sapatos. Pangangailangan atau ka once po niya? Okay, tama. Pangangailangan ang damit at sapatos kasi nakakahiya naman na maglalakad tayo sa labas na wala tayong damit at sapatos. Parang ang pangit-pangit naman tingnan na magdadala ko sa anima at tapunag. So, number 2, cellphone. Pangangailangan atau ka once? 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 Ano lang yung once? Pangangailangan din? Si cellphone is once lang siya. Even before kahit walang cellphone na goyatan mo. Cellphone na niya nakabago pero ang kagandahan ng cellphone is napapadali yung communication.
kontakan ng kapusamento. So ito, bonggang handa sa birthday, or kundi sa Ramadan. Ano yan, pangangailangan or wants? Wants lang yun siya. Apya ka natanong kung bongga-bongga get yung handaan. birthday. Malapit mong birthday yan. So kasi na westernized naman tayo, kaya yung parang nag-celebrate talaga ng birthday. So eto, saan mo daw nilalagay ang ipon mo? Sige, saan mo nilalagay ang ipon? Alkansya, tatatapan natin sa akin, alkansya bon. Mas safe pag alkansya kasi anytime pwede natin i-pull out. Pwede natin kunin. So, familiar kayo sa sinasabing paluwagan? Hindi, paluwagan. Wala ako makapaluwagan. Paluwagan ako. Oo, nakapaluwagan. So, paano paluwagan natin? Paluwagan na minsan na may mga tagitan nga na naging mapena. Nagpaluwagan nga yung kakaswa. Why? So, Kaya pinagod mo ka paluwagan. Ito first time kaya makamasok dia ba ako may COVID na. Tingalitan may taro. Balay, bumi pang kubra sa inyo lugar na. Sa kinahanawan sa nalabon mo. Uda, dia ba yung matod mayor, paluwagan nga na isa na. Udah mapasanggod na mo. Ako na lang business. Correct. Kakuha mo, siya ka busale na. Mahirap, no? So, ang paluwagan is, hindi siya katulad ng 5-6 na may interest, tama? Dala interest ni. Upama din sa paluwagan na 5 kanong kataw, halimbawa, 5 kanong kataw, first payout sa akin, second payout sa kanin, third payout sa akin Zenaida. So, dapat kung 5,000 monthly, uman mata, magangay ka sa 5,000, tapos rotation kayo makakakuha ng 25,000 na yun. So, wala siyang interest. So, okay lang siya. Mana mo niyan kabagalkan siya. Kasi, siyempre, gapunon kay 25,000 na to na pwede mong gawing kapital. Compare sa kapag mag-interest. Kami kasi di matong paluwagan, hindi ka kuha ni Butanin ako at hindi pa mata. Oo, ang mahirap din yung mga paluwagan na may naka-payout ka din, na may kapag suka pa din ka din payout na balalawi ka din na to, pati ka din gatunan. Yun ang mapasang talaga. So, kailangan na piliin mo kung sino yung mga kasama mo sa paluwagan. So, malamunan ka mato ng buwan talaga business nila. Kasi may kadala business niya na medyo mapasang-pasang sa kalimpagkuhan nila. So, number 3 is non-financial asset. So, nyabat dalaw na non-financial asset na nyabat sa kabamasa tanong sa mga lupa, kumbaga nag-i-invest tayo. Kabamasa sa lupa, kabamasa sa gold, kasi ang lupa at sa gold, habang tumatagal yan, mas lalong nag-increase, pagkaslai, alaga nila. Kana matag may ka bamasa ka sa Bagadan kuan ka sa guna sa 200,000, may ka pasaan ka din sa kanin after 3 years, magbababa na yung kuana nila. Gababa na yung price nila kasi may mga deduction din na hanginan sa kanin. So usually itong kooperatiba is kung familiar kayo sa mga cooperative, may pera din dito sa cooperative. So parang kuana mo yan sa kanin. Parang alkansya rin yan siya kasi nag-i-increase din ang pera. May kadin kay ibagawal sa kuana passbook anto. So, number 5 is yung bangko. So, katatapan sa mga kawasa, dito talaga nilalagay ang pera sa bangko. Kasi mas safe mako sa kanila. So, ito, iba't ibang uri ng bank deposit na sinasabi. So, number 1, deposit account, basic deposit. So, ang basic deposit, usually yan, ginagawa kahit sino, pwedeng magkaroon ng basic deposit. Apyan sa kanubugan once na maka-open kayo ng ATM. So, magde-deposit kayo. Number 2 is regular savings. So, ang regular saving at basic deposit is halos pareho lang sila. So, pero usually kami, itong ginagamit namin sa trabaho, itong regular savings. So, time deposit, miskinan ka man, kawaka ka man, alanggal ka, ataw ka na, for as long as may pera ka sa land bank, sa BDO, at kahit anong bank na mag-allow sila sa time deposit. Sa land bank, pwede sila ng 50,000 pesos, tapos pwede mo siyang i-pull out within 3 years. Ibig sabihin, may 50K na ka, napaputahan ka ba na ng 50K after 3 years na mag-interest inabot sa kanin. So, ginabigay nila yung interest sa'yo. Pero yung inaban to 50,000, sa kanyo makukuha after 3 years. So, bawal siyang kunin. Kahit anong emergency ninyo, na may kadapat mapasa di sa lulagunan to na dili. Mana mo kabagsandaya sa lupa? Ay, sa mga yung, di ba? Ada ng agreement, no? Within 2 years, kailangan na. Teni si Manda, nas kanino yung pagkagpupras doon. Pamanin na. Namana may tumumba sa bangko.
So, number 4 is check deposit. Saka ng mga kawasa niya kasi wala tayong cheque sa mga business-minded. Kahit ako wala rin akong cheque. So, ito, paraan ng pagbubukas ng bank account. Pinakamadam mo, manabon manaman sa mga ATM mo na. Kapagwanan sa ATM. Pag-submit ka nung talaga sa mga requirements ng birth certificate, marriage contract, tapos kailangan may dalawa pa yung ID. So, ganun din po sa bank account na pag-o-open yung mga regular. Tandaan natin na yung ATM natin, yung cash card natin na para mo na sa 4-piece. Bawal yan siyang padalhan ng ibang tao sa abroad, yung remittance, ipadalon, yung papetali ATM naman to, ipadeposit to ba. So bawal yun, hindi siya pwede. At saka hindi papasok ang pera kasi hindi siya regular. For kuha na sa kanil, for 4-piece kuha na program mo talaga sa kanil. So kung gusto nyo na malagyan yung ATM ninyo, ang gagawin nyo is mag-open kayo ng bagong account ninyo. So number 2 is, mamimili ng bangko at bank account. Kung saan ang prefer mo, doon mas malamang dalong ka ba? Siyempre, sa lango ng mga transaction tanong na niya dilimawan sa mga ID tanong, kailangan na may ID tayo kasi yun yung pagkakakilalan natin kasi bago sagulan na stricto lang sila. Intindihin ang dokumento bago mag-firma. Di tanong ilingan, kapag matag na sila, inandiyan ka sa kalatas, padalo ni bago firma ka na siya, hindi tama mo na, papirma ka din agad. May mga cases, may mga cases na yung ibang tao na papirma sa mga documents, tapos hindi nila alam kung ano yung pinipirmahan nila. So may kasi kapag katuntay, na isa ka siya sa pinagkaapakatuntay.